Ay, kumusta? Dito kami sa Toy Story na apartment ginagawa dito. Ngayon na papakita ko dito kung paano yung simpleng paglagay ng ating mga utility box o yung tamang sukat. At ako naman pumunta rito sa second floor upang maglalatag ng mga PVC pipe ng ating mga electrical. Sa paglalagay ng mga piping layout dito sa second floor, mahalaga pong meron tayong hawak na hard copy ng ating floor plan. Dahil sa floor plan tayo magbabase na kung saan natin ilalagay yung mga piping layouts natin. Kailangan po kasi meron din tayong bit-bit na tilting. Isa ito sa mga instrumento natin sa pagsusukat ng mga paglalagyan ng electrical outlet. Madalas ko pong ginagamit ay ang mga 1/2 inch na PVC pipe para sa mga outlet. Madali kasing ibaluktot. Karaniwan kasi sa mga outlet ay mayroong tatlong conductor o dalawa kung walang atong grounding. Sa 1/2 na PVC pipe, pwede ito maglalaman ng 12 conductor wire kung ito ay numero 14. Pagka sa numero 12 naman ay pwede siyang malalagyan ng 9 na conductor. Kung sa numero Gs naman ay pwede siyang malagyan ng 5. O hindi naman kaya pag numero 8 naman ay pwedeng lagyan ng 3. At kung numero 6 naman ay 2. Pero mahirapan ka ng hilain itong mga kawad na ito dahil medyo masikip na. Para po sa mga outlet, karaniwang ginagamitan ito ng American Wire number 12 THN stranded copper wire. Ang number 12 na copper wire para sa THN meron po tayong ampacity na maximum of 30 ampere. Mainam ito para sa circuit breaker na 20 ampere. Ito ngayon ang binabaluktot kong PVC pipe ay isang 3/4 na medyo mas mahirap baluktutin kaysa sa 1/2 inch na PVC pipe. Kailangan lang dito ay may hot air gun. Pero sa iba, ang ginagamit ay kandila o yung sinusunog na papel. Pero mas mabilis kang gumawa pag ito yung ginagamit mo. Madali mo kasi itong mailipat-lipat na kahit sa ang anggulo na kailangan mong painitan ay madali mo siyang maia-adjust ng gaano kainit. Sa 3/4 na pipe na ito yung lalagyan ko ng dalawang numero 8 na wire mula doon sa kilowatt hour meter. Medyo makulimlim ngayon at madali naming natapos yung layout. Ganito lang po yung layout natin. Kailangan ang pinaka-shortest spot ang lalagyan nyo ng electrical piping layout. Mas nakakatipid kayo ng wire pagka yung pinaka-maiksi na dadaanan ng wire ang lalatagan ninyo. Dito naman sa baba, kung hindi pantay yung lupa, gumamit ako dito ng laser. Ang kailangan mo lang gawin dito sa laser ay iset up mo lang ng maayos ng walang alarm. Ibig sabihin ng walang alarm, naka-label po yung kanyang tripod. Sa ganitong paraan, madali nating maililipat kung saan natin asintahin yung mga dapat natin butasan na mga outlet. Kung wala naman kayong laser, pwede naman na doon kayo magbabase doon sa file ng hollow block kung ilang hollow block ang nakafile. Para mapadali yung gawa o pagbubutas ng mga hollow block dito para sa paglalagyan ng mga outlet, naglagay muna ako ng sukat dito sa may poste ng building para ito yung tatargetin ng ating laser na magiging basihan para sa lahat ng sulok dito sa ating mga dingding. Ito yung basihan natin ng ating floor line, itong base plate, at ito po yung 4 inches na finish floor line, at ito yung 1 foot mula doon sa floor line na required po sa height ng ating outlet. Yan po yung pagbabatayan natin ng ating laser. Pwede ka maglipat ng mga posisyon ng inyong laser na mas malapit doon sa target area ng dingding basta nasa line of sight yung marka mo sa poste kanina. Mas advantage naman kung gumamit ka ng laser, halimbawa kung hindi naman pantay yung mga hollow block ng ginawa ng mga mason. Pero this time, pantay naman yung mga gawa ng mga mason dito. Kaya shout out po diyan sa mga kasama kong mason, magagaling sa mga semento. Ako'y labis nagpapasalamat sa inyo, sa inyong mga kooperasyon sa akin. Mabuhay kayo. Ito na yung posisyon ng ating outlet na naaayon doon sa ating plano na minarkahan ko ng chalkstone. Nandito ako ngayon sa pangalawang palapag ng ating gusali na nagbabantay doon sa mga mason kung kailan sila magpa-file ng mga hollow block sa mga dingding para maisabay ko na yung mga tubo ng mga electrical
pati na rin yung mga utility box sa mga dingding. Kaya inuunahan ko na kaagad ang mga mason na maglagay ng utility box bago pa man din ito mag-file ng panibagong linya ng hollow block. At sa ganitong paraan din naman tayo nakakaabala sa kanilang pagpa-file ng hollow block. Mga ilang segundo lang naman ito ang abala sa kanila. At siyempre, meron na rin siyang tubo pang itaas. Dapat pinuputulan ito na naaayon doon sa katulad din ng taas ng kanilang mga reinforcement bar na inilagay nila sa hollow block. Nang sa ganun, hindi sila mahirapan mag-file ng hollow block. Para mapasama na rin mailagay doon yung tubo na kakailanganin doon sa isang utility box. Antayin lang natin matapos yung buong file ng hollow block at madali lang din naman natin dugtungan yung tubo para papuntang kisame. Itong isang tubo na to ay gagamitin natin sa fiber connection, kung kaya sa itaas natin ito ipaparaan yung mga fiber connection. Ito na ngayon yung halos matapos na ng pag-file ng hollow block. At makikita dito yung dalawang utility box na kasama yung PVC pipe. Siguraduhin mo lang yung dalawang utility box ay tama yung distansya para sa hindi magkabanggaan yung plate. At gawa nga doon at nakita ko medyo may delay ng konti pagka naglalagay ng utility box. Ginawan ko sila ng pre-cut na hollow block. Nang sa ganun ay yun ang gagamit nila pagka mayroong utility box. Tama at nandito lang yung mga hollow block. Susukatan natin na naaayon doon sa height ng mga outlet. Ito ngayon yung cutting ng ating hollow block ay sinukatan ko muna yung dalawang file. Sa bawat dalawang file kasi ng hollow block, yun yung 1 foot na nakatalagang height ng ating utility box. Kaya ito na po yung cutting ng ating hollow block. Para nang sa ganun ay gagamitin ng mason. Katulad nitong convenient outlet at hollow block para sa switches. Sa pagtatabat, 1/2 inch ang offset natin. Ganyan yung forma na pa-vertical. Ito na yung hollow block na pre-cut para sa mga switch ng ilawan. Bibigyan mo lang sa mason at saka naman ito ipa-file ng mason. Bibigyan mo lang sa mason yung pre-cut. Then, ikaw nang bahala sa utility box na may kasamang tubo. Kailangan dito ang tulungan ng electrician at ng mason sa ganitong sitwasyon. Kaya wag niyong hayaan ang mason na mag-arrange dito para mailagay ng tama. Ganito lang paglalagay para sa ganitong mga switches. Ang tamang height pala ng switch natin ay dapat nasa mga 1.5 meters mula sa finish floor line hanggang sa kalagitnaan ng switch. Okay na yung ganitong pamamaraan. Dapat sa ganoon kaliit na paglalagyan ng tubo ay bibigyan mo rin sila ng pre-cut na hollow block. Yung pinakamahirap, kailangan tabasan mo kagad ng hollow block before na mag-file sila ng kanilang hollow block. So, bigyan niyo sila ng meron ng mga tabas para hindi na kayo mahirapan maglagay ng tubo, lalo na sa mga ganito kaliliit na lalagyan ng ating mga layout ng tubo. Ito naman yung tabas ng hollow block para sa ating panel board sa mga circuit breaker. Ginawan ko na rin sila para mas madali silang makakapagtapos ng pag-file ng hollow block. Hindi mo na kailangan magtabas ng dingding pagka meron ka ng mga pre-cut na hollow block. Mas madali kasing tabasin yung hollow block kaysa meron ng simento sa looban nito. Mas malikabok. At syempre, yung kalaban natin dahil magkakaroon ng problema yung baga mo dahil sa alikabok. Ito, kailangan lang i-libelado yung pagkakalagay ng hollow block saka lalagyan ng simento doon sa kanyang looban. Yung level ng hollow block ay sinasaayon natin doon sa alignment na nakalagay na nylon na kung saan inilagay ng mga mason para maging libelado yung pagkakalagay ng hollow block at magiging libelado rin yung ating panel board. Ito na yung panel board natin at inilalagay na doon sa hollow block na may pre-cut. Kailangan lang ilagay ng maayos
doon sa precast, yung panel board. Dapat talaga ang teamwork dito ang kailangan sa mga ganitong sitwasyon para maging maganda yung pagkakalagay ng ating mga electrical panel board. Okay. Ito na ang resulta, wala kang makitang bakas ng tabas. Siyempre, maiwasan mo yung maalikabok na environment. At di rin masasayang yung mga materialis na semento. Mami-minimize mo yung mga pagsasayang ng mga materialis. Maiwasan natin ang pagkauga ng mga nakapile na bagong hollow block. Ito, ingat lang tayo pag may mga ganitong nakausli na reinforcement bar. Ito, katulad nito, diretso lang yung hollow block at walang tabas. Pero may nakalagay ng mga tubo sa ilalim. Sa mga malalalim naman ng mga utility box, meron naman tayong nabibiling mahahabang tornilyo dito. Katulad nito ay sobrang lalim ng utility box. Kung susukatin mo ay aabot ng 2.5. Meron naman tayong nabibili na ng 4 inches na tornilyo niyan. Kaya walang dapat ikabahala. Madami niyan sa mga bilihan ng mga tornilyo. Yung mga tindahan na wala nang ibang tinitinda kundi mga tornilyo lamang. Ingat doon sa mga nylon natin. Nylon, baka madapa. Yes, boss. Okay. Ito na po, nagli-layout na naman kami ng panibagong pipeline. Habang nagli-layout kami, sabay ang pagbuhos ng semento. Okay. Ito na, patapos na rin yung dito, paglalagay ng ng semento at dapat yung mga tubo nakalatag na bago pa man din sila maglagay ng semento. Kailangan habulin mo yan sila. At dito naman yung dadaanan ng mga tubo para sa mga sanitary plumbing. Sa bawat dingding dapat dito sa naka-align yung mga outlet natin. Katulad doon sa iba. Hanggat maaari ay lagyan natin ng takip yung tubo para hindi ito malagyan ng bato or mahulugan ng simento. Kasi pagka yan ay nalagyan ng bara, ikaw rin mahihirapan. Pag hindi mo sinunod yung aking mga payo, ganito yung mangyayari sa iyo. Tabas dito, malikabok, halos di ka na makita sa alikabok. Yan, di ka makahinga ngayon. Ano yung lipong ba? Yan yung gagawin mo kapag ay hindi sumunod sa ating mga style. Magtitibag ka ng kasakapasok ng simento. Hanggang sa susunod, pagpalain po tayo ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat sa panunood sa aking video. At huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel at marami pa kayong matututunan dito.